Good morning po. Bilang panagala po ng ating gawain, hindi po tayo ay tumayo. Ay pagkala lang lapit sa presensya ng ating Panginoon. Dahilan Diyos, malaking sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, gusto namin magpasalamat sa iyo, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa inyong walang hanggang pag-ibig. Salamat Lord dahil po nag-ingat sa amin sa buong magmamahal, bigay ng kapahingahan, gayon din naman ng kalakasan at buhay. Salamat din Lord sa pagpapatawad niyo para sa aming mga kasalanan. Lord, sa pagkakataon ito, sa umagang ito, tinataas namin ang iyong pangalan, inihiling ang iyong banal na Espiritu siya mamuna sa aming kalagitnaan. Humihingi ng tawad sa bawat pagkakasala na aming nagawa. Hindi humihingi ng iyong guidance sa pamumuno sa lahat na aming gagawin. Tunay na makitaas ang iyong pangalan, maluwalhati ka Panginoon sa lahat na aming gagawin. Iglesia pa rin namin mga kasama ang bawat sa po sa aming naririto na gaganap para sa iyong gawain. Kaya din ang bawat sa Panginoon kasama namin. Lord, palalahanin niyo ang mga kapatiran, wala pa rito, dahil di po sila maisap ligtas Panginoon. Na makasama namin sila sa pananambahan para sa iyo. Sinasaway namin ang mga gawa ng kaaway, hindi ito magtatagumpay. Pagkat ikaw ang nag-iisang Diyos, at ang lahat ng papuri at pagsamba ay bibigay namin sa iyo. Patawarin nga po kami, Lord, sa lahat namin pagkakamali at mga pagkukulang na ngitayin po sa amin. Patawarin po kami, Lord. Muli, Lord, nagpapasalamat kami ng namin ang katagumpayan at ang lahat ng papuri at pagsamba bibigay namin sa iyo. Ihandaan niyo nga po ang aming puso, ang aming isipan. Inihiling namin, Lord, ang wisdom, pagkalog niyo po sa bawat sa po sa amin. Upang sa lahat ng choices na aming gagawin, ito maging maayos at tama. Kaya din, Lord, humingi po kami ng i-guide mo po ang aming mga puso. Tunay na Lord na ito lang ang mabigyan namin ng papuri. Kaya din, Lord, gamitin niyo ang bawat sa po sa amin na maipakita ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya Lord, i-bless nga po na ng gawa nito, pagpalain mo din ang pastor, hindi ang tumutagdag at maawi ang bawat isa, Lord. Maraming salamat po at maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Are we blessed today? Amen. Magiging po natin ang bawat isa. Kakain po tayo sa bawat isa. Bago po tayo magsimula, panawagan po muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Happy
biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako pumapari. Ang lahat ito'y biyaya mo kami. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako pumapari. Lahat ito'y biyaya mo kami. Lahat ito'y biyaya mo kami. Lahat ito'y biyaya mo Thank you, Lord Jesus. Thank you that you are here, Lord Jesus. We want to praise you, we give you praise, Jesus. We honor your name, Lord Jesus. Hear our voices, Lord Jesus. We want to praise you, Lord Jesus. We humble ourselves, Lord Jesus. Accept our offering, Lord Jesus. Our whole life, Lord Jesus. To your feet, Lord Jesus. We are your servant, Lord. Yes, Lord. Be
We want to give you honor and praise, Lord Jesus. Let us be an instrument, Lord Jesus, for your glory, Lord Jesus, for your blessings, the channel of blessings to everyone, Lord Jesus. May we present you, Lord, in our life, Lord Jesus. Hallelujah. Nasa
Good morning po ulit. Purihin ng Panginoon. Sabi nga na nagagawa lang natin magpuri. Itaas ang kanyang pangalan dahil sa kanyang biyaya. So naman po idadako tayo sa pananalangin para po sa mga bata. Kaya mga bata po sila dito sa araw. So isama po natin yung mga, kahit wala po yung mga bata rito, isama po natin sila sa pananalangin. Yulan pa ating mga sa mga bata rito. Dakilang Diyos, kami nga pinagpupulang papasalamat, Lord, una sa buhay ng mga batang ito. Salamat, Lord, din sa privilege na binigay sa bawat sa amin. Ginawa niyo kami mga guardian at mga magulang nila. Salamat, Lord, dahil sila ay kasiyahan sa amin. Salamat, Lord, dahil sila yung pag-asa, Panginoon, ng sabi nga, ng pag-asa ng aming bayan. Dahil alam namin, Lord, na sila magiging pag-asa ng bayan ito kung kikilalanin kanila na bilang sarili po yung tagapagligtas. Sa kanilang murang edad, Lord, gamitin niyo sila mightily sa paglilingkod sa iyo. Tunay maintindihan, maunawaan nila, Lord, yung kanilang lahat ng ginagawa sa Sunday School, gamitin yung mga aral na kanilang tatanggap. Ikaw mag-ingat sa kanila, ikaw mag-bless sa kanila, Panginoon, sa lahat ng kanilang kailangan. Ngayon din, hiniling namin yung protection, yung guidance sa bawat sa sa kanila. Maraming salamat. Pumuli po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, tayo po dadako naman sa ating Tyson offering. Bago po tayo buhayin, bago po natin kuhain ng mga kalot, tayo po muna magpasalamat sa kanyang biyaya. Salamat sa kanyang bagay na binibigay po sa ating. Tayo po kandali po bigay. Ama, narin po kami sa inyong harapan, nagpapasalamat. Tinataas ang lahat ng bagay na meron po sa amin. Alam namin, Lord, na sa lahat ng bagay nito, wala kaming pag-aari o wala kaming kakayahan para ma-provide ang mga bagay nito. Pagkus, dahil lang sa iyong biyaya, dahil sa iyong pagmamahal, na-acquire namin ang mga bagay nito. Kaya Lord, sa umaga ito, tanggapin niyo po. Tuloy na maibigay namin yung the best para sa iyo. Maraming salamat, Lord, dahil sa lahat ng pagpapalang ito, ikaw ang kadahilan. Kaya Lord, patuloy dalangin din namin ang inyong guidance, inyong wisdom, para sa tagapag-ingat pa ng mga salating ito. Pagpalaan niyo po ang muli, ang bawat isa, kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And sa ating pong mga announcements, nagkaroon po kami ng meeting po last week po. Napag-usapan po yung mga bagay na para po sa kaayos ng ating church. At kung meron nga po kayo gustong sabihin, meron po kayo mga suggestion and prayer request,
at mga concern, appreciation, pwede po yan i-email. Yung ating email po is yung paterasevangelical.church@gmail.com at yung ating po Facebook page which is yung Pateras Evangelical Church at yung ating group is PEC Opogi Magaganda. Yan. And syempre meron tayo mga kapatid na magbibiwag ng mga birthday. So babatiin po natin sila ngayong umaga. Wala na. Mamaya. O, sige. Okay. And, yun. So, kung ready na po bawat isa, alam ko naman, nag-prepare natin mga sarili yung lagot sa awitan. Talagang sabi nga, yung the best para sa Panginoon. Napakaganda pakinggan, napakaganda umawit para sa kanyang pangalan. So, yan dapat ang mga sarili, makikinig ng salita. Unang-una, hindi ko po yung focus po. Yan, palagi ginagawang natin, Pastor. Yan. Dapat focus tayo sa pakikinig. Dapat attentive tayo sa lahat ng ating maririnig. Sabi nga dyan sa, pangikita na po, sabi doon sa Lamentation 3:23, ang biyaya po ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. So, purihin po natin siya dyan. Para pa muna natin, Panginoon. So, pagkakamit na natin yung buhay sa marito, ating butuing Pastor, Pastor Roque Lazar. Sino po nito ang gusto ng himala? Sabi mo sa katabi mo, himala, nandito ka. Himala, nandito ka. Ang himala na kagad yan, nandito. Kasi maganda po yung kinanta natin kanina, no? Yung tagumpay natin na kay Lord, yung himala na kay Lord. Pero tingnan mo natin sa umagang ito, gusto natin miracle upon miracle. No? Sino bang gusto ng gano'n? Nakaranas ka ng himala, itong oras ito, tapos mamaya meron ulit, tapos meron. Masarap po ba yun? Alam niyo po, sa umagang ito, ang magandang himala, nagising tayo. Ama ba? Maraming mga tao hindi na gising. Kaya, sabi mo sa katabi mo ngayon, kaya naman manatili kang gising. Baka mamaya kasi pag nagsasalita na ako, makatulog ko yan. No? Kailangan manatili tayong gising. Kasi yun po isa sa maganda na attribute natin. At sa umagang ito, kagaya ko ng pinag-usap pag sinabi ko, gusto natin ng himala. Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo kay Lord para hindi tayo pangunawa. Actually, pangunawa, isang himala na po yun. Maraming mga tao kahit nakikinig, hindi nila maintindihan. No, hindi nila makuha. Pero tayo, mapalad tayo dahil meron tayong Diyos na pinapaliwanag sa atin ang lahat ng bagay. Hindi po ako. Si Lord ang nagpapaliwanag, ginagamit na po ako ng mensahero. No, lahat po tayo gagamitin ng Lord. Kaya lang, titingnan natin paano natin mararanasan yung himala ni Lord. Panginoon, maraming salamat. Dahil ito ang Diyos ng himala, at palagi, meron kang gustong sabihin sa akin. Gusto mo ninyo na maging maliwanag sa amin ang lahat ng bagay. Kaya naman salamat sa inyong Espiritu Santo na siyang pinapadala po ninyo para maintindihan, maunawaan namin ang inyong salita. Ito pa lang, Panginoon, ay isa ng himala dahil maraming mga tao hindi nakakaunawa ng inyong salita. Pero kami, dahil sa inyong himala, ipapaunawa mo po sa amin itong mga pag-aaralan namin sa umaga nito. Kaya muli, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat, maggagay sa bawat sa sa amin narito. Balutin niyo po kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Huwag po ninyo payagan, Panginoon, na lahat ng pag-aaralan namin ay hindi lang mananatili sa aming isipan, bagos papasok sa aming puso, upang itong maging panangkaya namin sa araw-araw naming pamumuhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alam niyo po sa Biblia, pag sinabi nila ng isang propesiya, magaganap ito. Ito nga po yung miracle, upon miracle will come. Para maganap ito, sinasabi nga, we should believe and trust that it will happen. Gaya yan. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, maraming sinasabi ng Lord, bibigyan kita ng magandang klase ng buhay. Sino naniniwala yan? Nabibigyan ka ng magandang klase ng buhay yun. Meron ba naniniwala rito? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko po, naniniwala ka ba na pwede kang
bibigyan ng Lord ng masagana at magandang klase ng buhay. Hindi po yan sa padamihan ng pera. Hindi sa padamihan niya ng meron kang luxury ka. Hindi sabihin na marami kang mga project. Hindi po yun. Ang maganda po nito, ipapakita ng Lord sa atin kung ano yung mga pwedeng mangyari. Kagaya ng nangyari kila Elizabeth at Zacarias. Ano nga ba ang susi para makita nila yung miracles upon miracles? Una-una, letter A, they wait patiently. 57. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Ito po, nangyari ito, sinabi na sa kanila bago mangyari ito. Di ba? Yung mga una natin pinag-aralan, sinabi na ng anghel na magkakaroon ka ng isang sanggol na lalaki. So dahil sila nagkantay, hindi sila nainip. Sabihin mo nga sa katabi mo, inip talo. Inip talo. Pag nainip ka sa lahat ng pangako ng Lord, talo ka. Tingnan nyo ano nangyari kay Abraham. Nainip siya. Sinabi magkakaroon sila ng anak ni Sarah. Anong ginawa niya? Akala niya na nakalimutan na ni Lord. Anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng ibang asawa. To the point, sa totoo lang, pag pinag-aralan ng history, yung mga pinanganak sa hindi sa lahi ni Sarah, yun ang mahigpit na kaaway ngayon ng Israel. Yun ang napakasakit. No? Birin mo sa panahon na hanggang sa panahon ito, dahil hindi nag-antay, napahamak. No? At nagkaroon ng problema itong si Abraham at that time. No? Kaya, sabihin mo rin sa katabi mo, wait lang. Naku, yan ayaw na ayaw natin maririnig, no? Pag sinabihan mo yung anak mo, anak, magugas ka ng plato. Ano sabihin ng anak mo? Wait lang. O, di ba? O, anak, kumain na tayo. Wait lang. Pero ito, magandang wait lang ito, positive. Hindi yung kinaiinisan natin mga nanay at tatay, di ba? Mananay at tatay, pag pinagugas mo ano ba sabihin sa'yo? Wait lang. So, anong gagawin mo, tatay, nanay? Ikaw na ang maghuhugas. Kesa na lang makakalimang sabi ka ng hugasan mo na, wait pa rin. Wait pa rin. Pero pag tinignan mo, anong hawak niya? Ay, alam na ng mga kabataan, ano? No, sa bagay, pati matatanda. Ganun din, pag sinabi mo sa asawa mo, ma, maghain ka na, wait lang. Mamamatay ako dito pag tinigil ko ito. No, kaya sabi mo sa asawa mo, katabi mo kayo, parang ikaw ang pinag-uusapan. Parang ikaw ang pinag-uusapan. Again, sabi ganon, mag-wait tayo. At ano nangyari? Dahil nag-wait na si Elizabeth at saka si Zacarias, dumating yung time na binigay sa kanila. At tignan niyo po yung verse 58. Nang mapalitaan ng kanyang kapitbahay at mga kamag-anak na siya lang sa pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Noong panahon ni Abraham, hindi nakigalak yung mga tao sa kanya. Bakit? Nag-aaway na nga eh. Nag-aaway na si yung anak ni Hagar, pati yung anak ni Sarah na si Anong pangalan ng anak niya? Isaac. Ay, baka magkamali ako doon. Isaac ba tama? Si Don, pagtingin ako dito, pagkagawa doon, ibig sabihin, tama yung sinabi ko. No, Isaac. Walang araw na hindi sila nagtatalo dahil hindi nag-antay itong sino? Si Sarah. No, hindi na ganda yung Sarah. No, sa pangalan. Oo, ayun niya sabi ko kay Abraham. Pero, itong maganda kaya kay Elizabeth at kay Zacarias, nag-antay sila. Inantay nila na fulfill yung pangako ng Diyos. May pangako si Lord sa atin. Bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. No? Kaya, antay-antay lang. Huwag maiinip. No? Kasi kung minsan gusto natin tulungan si Lord. At kapag nag-aantay tayo, isa lang ibig sabihin yan. Meron kang faith. Sabihin mo nga sa tayo mo, faith. Dahan-dahan lang po, baka dito malsik. Faith. Faith. Paano pinatunayan ito? Sabi, tingnan mo natin
Mark 8:20 to 23. Basahin po natin ito. Dinala nga nila ang bata sa kanya. Ito po yung inaanihan ng masamang espiritu. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinangisay nito ang bata. Ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan ba siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa Ama. Simula pa noong maliit siya, tugon niya. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihagis po siya sa apoy at itinatapon sa tubig. Subalit, kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, nangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. So, ibig sabihin, yung pag-aantay ko, may kasama po yung faith. Mag-aantay ka talaga. Hindi mo pwedeng sabihin mo, Lord, kung may magagawa ka. Hindi. Ang gusto ni Lord, firm ka, ang mga pamawakan natin na sinabi niya, mag-antay ka at may darating. Tingnan mo ito nangyari dito sa bata. Ang tagal. Bago lumating ating Panginoon, bago sila pinalaya. Pinagaling yung bata. Alam niyo po, dito kasi sa mundong ito palagi ko pong nalasabi ito. Dito sa mundo, to see is to believe. Read ka palagi, to see is to believe. Pero pagdating kay Lord, believe ka muna at meron kang makikita. Baliktad. Nakikita niyo po, baliktad. Kailangan ni Lord, manampalataya ka muna at meron kang makikita. Sa mundo, to see is to believe. Eh, hindi ganun ang faith. Ang faith, kailangan naniwala ka muna, hindi pa dumarating pero naniniwala ka na mangyayari ito. Ang tawag mo dun ay ano? Faith. Faith. Ang tawag mo dun. Dapat maniwala ka para maranasan mo yung totoong ibig sabihin ng himala ng Diyos. Habang nag-aantay, siyempre, ang tanong, anong gagawin mo? Ito po ang ito pa yung tinatawag po natin na crucial Nung tinanggap natin ng ating Panginoon, ito ay sa biyaya lang niya. Himala lang ito. Bakit kamo? Merong taong porsyon, pinag-pray ka, ipinagkasal ka, na tayo ay makakilala sa Panginoon. Lahat ng tayo ay produkto lang ng prayer. Ako naniniwala ko, lahat ng sa inyo, meron nag-pray na sana makakilala kayo. Tama ba, Pilay? Pinag-pray mo ba si Mami at Daddy? Sigurado pinag-pray mo yan. Di ba, Paul? Pinag-pray mo si Daddy at Mami. Kaya kasama natin ngayon. May na pa. Kasama pa pa si Super Mario, tsaka yung kanyang may bahay. So sabi nila nag-pray. May nag-pray. Kaya pasalamat tayo doon sa mga taong nag-pray para sa atin. Dahil meron pong ginawa sila. Tingnan natin, ano nga ang galingan yung ginawa nitong sila Zacarias at Elizabeth habang sila ay nag-aantay. Kasi kapag tinanggap natin ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Ready ko po? Nung tinanggap natin si Kristo bilang sariling Panginoon tagapagligtas, meron tayong gagawin. Akala kasi ng iba, ay okay na ako. Pwede na ako siguro mamatay dahil tinanggap ko na sila. Hindi. Sino pang okay sa inyo? Pag tinanggap mo sila, tapos mamaya kukunin ka na. Okay lang sa'yo? Di ba hindi? Meron na kasi magagawa sa'yo si Lord. Meron na gusto magagawa si Lord. Habang tayo ay nag-aantay. Habang tayo ay patiently waiting sa pagbalik ng ating Panginoon. Teka, satanong ko po sa iyo. Nag-aantay mo ba kayo bumalik pa si Lord? Sana. Parang tataklo lang naniniwala. Naniniwala mo ba kayo darating si Lord? Oo. Hindi mo mamayang 11:30 ha? Uwi na natin. Hindi mo mamayang 11:30. Sa bakit hindi ko alam? Sorry ha? Hindi ko pa pwede sabihin na hindi. Eh, paano kung totoo? Tama ba? Kagaya mamaya, sino po sa inyo pupunta sa Luneta? Alam niyo ba kung meron sa Luneta ngayon? May rally. Kaya pupunta ka ba doon? Baka sa Luneta. Baka ng mga dalawa na ubus yung flood control budget. No, ibig ko sabihin, makikita natin,
habang nag-aantay daw kay Lord. Tayo, natutuwang mananampalataya, ang inaantay natin ang pagbabalik ni Lord. Ang tanong, anong ginagawa natin habang nag-aantay tayo? Alam niyo po, pinakamahirap sa lahat, yung nag-aantay ka na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tama ba? Sino mo nakaralasyon nyo, may ka-date ka o may kausap ka, magkikita kayo ng 11, dumating alas 3. Anong gagawin mo between 12 hanggang 3? Di ako lagi siguro kung may message, dahil ka pa ba o hindi? No, hanggang sa mamaya, 30 na. Wala ka pa rin. Usapan natin 11, di ba nakakainit? Wala, ako po, sabi ko sa inyo, point blank, nakakainis. Mag-antay ng 3 oras, tapos kamukat-mukat mo, sasabihin sa iyo ng update mo, baka hindi na ako makarating. Nick! No, ang sarap, kaharap mo na, ang sarap tuktukan eh. No? Hindi ba sinabi dapat na hindi siya darating? Pinagantay ka pa ng 3 oras, tapos kamukat-mukat mo, baka hindi na pala ako makarating. O kaya may text pa, baka malilate ako. Eh, ako rin talagang late ka na eh. 3 oras ka na, wala ka pa eh. No? Pero tingnan natin, ano nga ba yung ginawa nitong mga si Zacarias at si Elizabeth? Tingnan po natin, Lucas 1:59. Ayan. Makalipas ang 1 linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng Samuel. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata, gaya ng pangalan ng kanyang ama. Alam niyo po, during those times, meron ang tinatawag sila na kaugalian. Sa kanila unang-una ng galing po yung pagtutuli. Tingnan po natin dito sa Mali, nakalagay? Nakalagay ba yan? Ay, hindi niya nailagay. No? Hindi na niya siguro nailagay. Genesis 17:12, take note niya lang po, nandun po yung unang-unang utos sa pagtutuli. Bakit ang pagtutuli? No? Kaya po meron pagtutuli kasi ito po, simbolo po ito, symbolic po ito, na sila ay hindi ka katulad ng mga hindi mananampalataya. No? Yun po yung isa sa mga palatandaan na sila ay pinili ng Diyos, yung mga kalalakihan. No? Tutuliin sila pagdating ng ika-8 araw. Kagaya ng ginawa nila. No? Makalipas sa linggo, dumalo sila sa pagtutuli. Noon pa, utos na yan. Noon pa yan. No? At sabi nito, ang pangalan daw kasi sa kanila, pagtutuli na, tsaka magbibigay ng pangalan. Kaya po lang, sa atin, pagkapanganak pa lang, di ba? Sasabihin na nga ng doktor, ano yung papangalan po natin si baby? Bakit kaya gano'n? Sabi, baka mapalitan sa hospital. Mabuti sana kung may papalit, ano, no? Kamukha ng bata na cute na cute. Pero hindi, pag anak mo, kahit ano yung tsura, cute sa'yo. Tama ba? Kung katabi mo yung anak mo, sabi mo, cute mo. No? Ganun talaga. No? Ano sabi dyan? Gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit, sinabi ni Elizabeth, hindi huwan ang ipapangalan sa kanya. Alam niyo po, teka, mali. Sa kanila, nung panahon na yun, akala ko dito lang sa Pilipinas eh. Hindi nyo ba napansin? Sa Pilipinas, unang-una, nauso yung pangalan na inuulit. Halimbawa ako, ang pangalan ko, Romulo Olaso. Dapat ang pangalan ko, sa Pilipino ha, dapat ang pangalan kay Manny, Romulo Olaso Jr. Ganun mo yung ano. Mali, okay sa'yo, Romulo. Ayaw ng anak ko po. Kasi po, no offense po yung pangalan daw Romulo, wala pong offense yung pangalan daw po ng Romulo, Bisaya. Totoo po yun. Kasi niyo po yung pangalan ng mga Bisaya, puro may O sa huli. Ha? Lastimosa, Isabelo. O, di ba? Isang din. Ano po pangalan ni Samuel? Oh, may O pa rin. Abilino. Oh, di ba puro may O? Eh, pag Ilocano ba? Ano may pangalan ng Ilocano? Sa dulo. Pero ganun panahon na yun, akala ko noon, sa Pilipino lang nauso yung inuulit yung pangalan mo. Na junior. Pero alam nyo, kasi kung nanonood sa inyo ng NBA, ginaya na tayo ng mga merong mga ang pangalan ng mga NBA player ngayon, puro junior na rin. Sabi ko pa, may medyo proud ako eh.
para una ang mga Pilipino sa ganyan. No, nauna yung mga Pilipino. Pero sa kanila pala, hindi tayo pwede malaki. Noon pala sa kanila, ganun na. Kaya nasabi dito ni Elizabeth, sinabi ni Elizabeth, hindi iwan ang ibang pangalan sa kanila. Kasi ang nasa isip ng mga kamag-anak, kung ano yung pangalan ng tatay, dapat yun din ang pangalan ng anak. Ewan ko na kung may junior bang ibig sabihin din nila. Tingnan natin kasunod, Mali. Subalit wala namang kayo kamag-anak na may ganyang pangalan. Kasi yung pangalan mo, John. No? John ang pangalan. Bakit kaya ganito yung ni Zacarias? Kasi, kung natatandaan ninyo, nung ating pong pag-aaral mga nauna, yun ang sinabi ng anghel na ipapangalan dun sa anak na lalabas. So, ito pala yung tinatawag natin na gusto mo ng himala, kailangan mag-wait ka patiently at habang ikaw ay nag-aantay, ginagawa mo kung ano yung instruction ng Lord sa iyo. Ano ba ang instruction ni Lord sa akin bago siya umalis? Ano sa instruction niya sa akin? Go and make disciples. Yun ang utos sa atin. Tayo ay humayo at mag-win ng tao at atin po silang dalhin sa Panginoon. Kaya kung ikaw, matagal ka ng Kristiyano at wala kang pa nasisharean tungkol sa kaligtasan, tanongin mo yung sarili mo. Ano ang ginagawa mo habang nag-aantay ka kay Lord? Hindi mo masama ang magtrabaho. Kasi utos din ang salita ng Diyos. Huwag pakainin ang taong aray. Pag meron kang anak na tamad, pakita mo sa kanya yung sigas ay anak. Sabi dito sa Bible, huwag pakainin ang taong tamad. Ang tabaho ka, tapos tamad ka, dapat di ka na pakainin pala eh. Utos yun hindi mo utos yun. Biblia ng utos yun. Huwag pakainin ang taong tamad. Pero sa Pilipinas, hindi kung sino yung tamad, yun yata yung malakas kumain. Sa Pilipinas, Pero siguro hindi naman. Nasabihin mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. No? Kasi masipag ang mga Pilipino. Teka, balikan naman, 62. Sinenyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung anong ibig nitong itawag sa sakon. By the way, bago nangyari yan, si Zacarias po ay naging pipi. Hindi siya makapagsalita. Kasi ayaw niyang maniwala nung una. Kaya doon sa kanya, naging pipi siya. At makakapagsalita niya siya kapag pinunganak na yung bata. 63. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang sinulat. Lord, tingnan niyo ba, nung unang panahon pala, wala pang sign language. Walang sign language. Kaya isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat, noon din nakapagsalita si Zacarias at siya'y nagpuri sa ating Diyos. So, ibig sabihin, base dito, dahil itong si Zacarias at si Elizabeth, ginawa nila yung dapat nilang gawin, nakaranas sila ng miracle upon miracles. Ganun din po sa atin. Habang nag-aantay tayo kay Lord, ano kaya ang ginagawa natin in between? Ano kaya ginagawa natin? Again, sinasabi ko, hindi masama ang magtrabaho. Kaya lang, ang tanong lang, may time ka pa ba kay Lord? Para mag-meditate. May time ka pa ba para umatin ang ganitong gawain? Tama ba yung ginagawa natin ngayon o hindi? Tama. Sa totoo lang, kung meron ng record doon, nandito ka ngayon, sigurado sabi ni Lord, nandito ka ngayon. Ibig sabihin, meron ka na sa'yo yan. At kapag tayo ay damang na sumusunod kay Lord, in between, makikita mo in between na ang sarap mabuhay habang nag-aantay kay Lord. Hindi natin kailangan, again wala po kung
hindi natin kailangan pumunta sa Luneta para magkaroon tayo ng magandang buhay. Dahil dito pa lang, kung gagawin natin yung tungkulin natin sa harapan ng Diyos, meron na tayong himala na mararanasan. Ano yung himala? Himala dahil dapat ang ulam ninyo ay gulay lang, may kasama pang adobong baboy. Di ba himala yan? Hindi lahat ng tao ay nakakakain ng ganyan. Pero tayo, himala na yan. Kasi ibang tao nahihirapan, pero tayo makakakain tayo ng gusto. At ito pang maganda. Kahit na anong lasa ng niluto ng asawa mo, parang ang sarap. Ang pinag-pray mo. Di ba tayo mga lalaki? Pag nagluto yung asawa natin, nasabihin ng asawa, nasabihin siya, ang sarap ka ng ulam. Oo, ang sarap. Ang sarap talaga. Kung isang gano'n, parang pag pinag-pray mo yan, sasarap din yan. No? Ano pang ibig sabihin? Isa lang po ibig sabihin. Kapag tama yung ginagawa natin, habang nag-aantay tayo kay Lord, na-enjoy natin ang buhay. Alam niyo po, isang himala yung punta ka sa isang lugar, tinatanggap ka, tuwa sila sa'yo. Kaya nga po, kinakabahan ko, hindi naman kinakabahan bang, alam ko itong linggong ito, mapapagod na naman ako. Tayo, makakapagod, di ba? Pero tipansinin po niyo, kapag napapagod ka, masarap bang kumain o hindi? Pagpagod ka. Itatawa, hindi ka sa inyo. So bagay, di ba pagpagod, parang nalang gana kumain, ano? Pero sa totoo lang, pagpagod ka, wala sa inyo, aking personal sa akin. Pagpagod ako, ang sarap kumain. Ang sarap din matulog. Hindi mo kailangan magpasipa sa kabayo para makatulog ka. Hindi kailangan. Dahil napagod ka sa lahat ng gawain kay Lord, pagdating ng gabi matutulog ka, ang sarap mag-pray. Bakit? Mag-pray ka puro pasasalamat. Di ba ang sarap doon, mag-pray ka sa gabi, matutulog ka. Lord, salamat. Yung kapitbahay ko, binigyan ako ng pansit, may birthday pala. Lord, salamat. Dahil maglabas ko doon, meron akong nabahaginan. Lord, salamat. Dahil paglabas ko doon, meron akong kinausap, na-encourage ko siya. Kapag ginagawa natin in between, yung para kay Lord, magugulat ka, may something na mangyayari sa iyo. Na maganda. Ano yung maganda? Nakikita mo, pwede pala. Akala ko wala na. Pero meron pa pala. Bakit? Kasi sino na nagbibigay sa atin eh. Nagpapalakas sa atin. Bakit? Kasi ginagawa namin yung tama. Huwag natin isipin na, hindi, antayin ko na lang si Lord na nga. Hindi pwede eh. Baka mabansa lang ka pa. Tama-tama, one, tamad. Gusto mo ba tawagin kang one tamad? O one masipag? Maganda po yun. Di ba? At pansinin po ninyo, ewan ko lang, yung mga taong walang ginagawa, yun madalas ang may nagagawang hindi tama. Pansinin niyo yan. Pansinin niyo yan. Pag idle ka, wala kang ginagawa, mas malamang makakapag-isip ka ng hindi tama, makakagawa ka ng hindi tama, kaya di mo alam minsan may tama ka na. Bakit? Kasi wala ka sa tama sa wisyo eh. Again, napakalaking bagay na tayo habang nag-iintay tayo sa pangako ng Lord, may ginagawa tayong tama. Kaya palagi natin pinag-usapan dito eh. Dapat meditate the Word of God day and night. Bakit paulit-ulit natin sinasabi yung verse na yan? Ano niyo po? Kapag narinig mo yung verse na yan, kung ginagawa mo yan, habang nag-aantay ka kay Lord, magugulat ka, makikita mo na, ay, kahit pala sabihin ko sino ang mga ngaral, parang sa'yo, ay, ginagawa ko yan. Ginagawa ko po yan. Ginagawa ko po yan. Ano ibig sabihin? Hindi ka nakukulitan. Ang dating sa'yo, ay, tama po, ginagawa ko po yan. Magpe-praise ka. Kaya meron tayong letter C.
Tingnan natin ang letter C. They sang praises. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo. Alam niyo po, ito po maganda eh. Kapag ikaw, nag-wait ka patiently kay Lord at ginagawa mo lahat ng tama sa harapan ng Diyos, patuloy kang makakagawa ng tama. Bakit? Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo. Kapag puspos ka ng Espiritu Santo, magagawa mo puro tama para kay Lord. Sa totoo lang po, hindi ka magkakamali, hindi ka maliligaw. Magpapuspos ka. At paano ka mapupuspos? Kapag humihingi ka ng tulong sa Kanya para gawin natin yung tama. At para mangyari yun, sa umaga pa lang, ibabad mo na yung sarili mo sa salita ng Diyos. Sa umaga pa lang, magpasakot ka na kay Lord. Sa umaga pa lang, sabihin mo kay Lord, Lord, ano ba ang instruction mo sa akin sa araw na ito? Makikita mo. Magagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Magugulat ka, nagawa ko pala yun. Nagawa ko pala yun. No? Hindi mo kalain. Nung Webes po, ang lingkod po ay na-invite ni Mayor. No, birthday po niya. Ako hindi ko po akalain na ako yung tatawagin na mag-pray para sa kanyang kaarawan. Salamat siya, ha? No? Salamat si Jaja po yung nagano sa akin. No? Hindi ko alam kung ako ba yung first choice, ako yung last choice. No? Alam niyo po, sa totoo lang, bago dumating yung araw na yun, ito po maganda eh. Kinakabahan ako. Ano kaya sasabihin ko? Pero si Lord, pag pinuspos ka ng kanyang espiritu, tinulungan ka niya, tinuruan ka niya. Parang, hindi parang spontaneous, diretso yung sasabihin mo. Halata ba dyan nung nagsasalita ko, nininervyos ako? Parang ano, no? Pero sa totoo lang, hindi siguro nila alam, hindi kinakabahan po ako habang nagsasalita po ako. Pero, ako naniniwala po ako, dahil humingi ako ng tulong kay Lord, na ipahayag yung mensahe ng maayos. No? Actually, hindi ko kalain na maigideliver ko yun ng ganun dahil ilan yun? 500 ba yung mga tao? 500? 501 daw sabi ni Jado. 500. Kala ko 500 daw, bilang ko. No? Sabi ko, nung nandun ako dahil ako yung unang-unang magsasalita, sa totoo lang po, yung hindi nila halata yung soul ko, parang ninalo ko yung kinakabahan talaga po ako. Pero salamat sa Panginoon dahil sa tulong niya, nai-deliver ko ng maayos. No? Eh kasi yung pangalan po niya, mayor lang ako, konti lang ako. Ang pangalan po kasi ng ating mayor eh, Gerald. Gerald po, Gerald. Gerald. No? Kasi sabi ko gano'n, pag-pray po natin ang ating mayor, kasi hindi siya po saint. Hindi siya saint eh. Kaya sabi ko, buti na lang po, walang saint yung pangalan niyo. Kasi magiging pangalan niyo ay Saint Gerald. No? Kaya, buti na lang sabi ko, hindi po saint. Walang nilalagay yung pangalan niyo ng saint. Tapos sabi ni Mayor, Pastor, hindi Gerald ang pangalan mo, Gerard. Ay, yung ano pala, yung Gerard pala, no? R. Yung sa kanya daw, L. Namiss ko yan. Pero, hindi ko sabihin, sasamahan tayo ni Lord kapag tayo ay nagpasama sa Kanya. Nagpatulong sa Kanya. No? Verse 68. Purihin ng Panginoon, Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Tingnan niyo po, dahil si Zacarias ay puspos ng Espiritu Santo, pati yung pagpupugay sa Panginoon, nasabi niya. Nasabi niya, purihin ng Panginoon, Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Ako naniniwala po ako, kahit hindi tayo pumunta ngayon doon sa Luneta,
pwede makalaya ang bayan natin sa korupsyon. Dito pala pwede na natin pag-pray. Tama ba? Hindi yung lugar ang magbibigay ng lakas para mangyari yung dapat mangyari. Of course, sasabihin mo, hindi. Pastor, mas maganda kung nandun tayo para yung lakas natin, diba, ibigay natin. Kasi minagayayaran ko sa akin eh. Minagayayaran sa akin pumunta. Sabi ko, ipag-pray ko na lang kayo. Mahirap baka namin magkagulo, tama ba? Mahirap baka magkagulo, baka meron makapenetrate na ibang grupo doon sa lugar na. Kasi nag-sabar naman tayo ng narinig. Sabi ko, magkakaroon po ng prayer rally. Pagdating ng prayer rally, biglang nagmura yung speak, yung nagsasalita. Okay ito, ano kang puspos siya? Ano kayang klaseng nakapuspos sa kanya? Umpisa pa lang, nagmura na. Parang, teka, bakit gano'n? Kaya ba prayer rally? Kung prayer rally dapat puro, maganda din sasabihin mo, walang parang, ibagsak ko. Wala na. Nagsugo siya sa akin ng isang makapangyarihan tagapagligtas. Kasi darating ko ang aking Panginoon. No? Dilaan niya. Mula sa kalagawin na kanyang lingkod. Tingnan ba? Kapag puspos ng Espiritu Santo, even yung sa future na mangyayari na ipapahayag. Na ipapahayag. Alam niyo ba na kuminsan, may time na hindi ka nakasama doon sa kung anumang lakad, tapos bigla, magugulat ka, may nangyari hindi maganda doon, buti na lang hindi ka kasama. Advance, tinutulungan tayo ng Lord. Naalala ko po kami ng misis ko noon. Si Julian yata kasama natin na naligaw tayo. Naligaw tayo, no? May papunta tayo IKEA. Tama, ikaw yung kasama namin, ikaw. Tinuturo na kita, ikaw yun. Hindi, naligaw mo kami, pumunta kami ng IKEA. Galing dito. Kung saan sa kami nagpalusot. No? Sa totoo lang ako, naiinis ako dahil kasama namin yung ibang pastor sa Pasig na kailangan nandun ako. No? Hindi kami nakarating kagad ng one time. Nagulat kami pagdating namin sa IKEA dahil nakarating din kami. Nasa labas yung ibang tao nagkakagulo. Yung pala, nagkaroon parang lindol ba yun? O, portrait pala. Sabi ko, ang galing ng Lord. Eh kung nandun kami, ano kaya yung, nakikita yung mga tao nagkakagulo eh. Dahil may portrait. Yun pala. Kung minsan, ininalayo tayo ng Lord sa isang sitwasyon na sukat na po pwedeng pati tayo mataranta, magkaroon ka ng problema, eh paano kung may sakit ka sa puso. Pero minsan kasi iniisip ko, dapat nasa, kasi sa totoo lang po, ako isang tao na ayoko nang nag-late pag meron akong pupuntahan. Ayoko po. Di ba rin ako magantay, ayoko nang ako yung inaantay. Nasanay po ako nung gano'n. No? Ang aga ko dyan, no? Usapan na nasin ko, 4:30, nandun na ako. No? Salamat pala, may nakalagay na VIP doon sa ano. Kaya VIP treatment sa amin ni Pastor June. No? Anyway, mali na wala. Mali na wala. Ayan. Ayan. Ito'y ayon sa ipinangako niya nung una pa sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niya, kahahabagan ang ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang banal na pitag. So, ibig sabihin, kung ano yung sinabi noon, nangyayari. Tayo rin, pangako ng Diyos, darating ang tayo magbalik niya, isasama niya tayo. Sino po siya yung willing sumama? Kay Lord. Kung iba, ayaw ba? Sasama niya tayo. Sasama niya tayo. Natanong lang, binigay mo na ba talaga yung buhay mo kay Lord? Sinurrender mo ba talaga yung buhay mo kay Lord? Nakikita mo yan sa pamamagitan mo nung paano po tayo namumuhay. Nag-aantay tayo, patiently kay Lord. Ano yung pinagkakaabalahan natin lalo nag-aantay tayo kay Lord?
Sana kasama tayo kagaya kila Zacarias at Elizabeth. Ginagawa nila yung dapat nilang gawin. Habang nag-aantay. Ano yun? Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, ginagawa nila. Nag-aantay sila. No, kaya ng pagtutuli. Of course, sa atin, hindi na yung pagtutuli. No? Hindi na yun. Ibig sabihin yung pagtutuli ng puso. Ano yung pagtutuli ng puso? Yung puso natin, nakapokus na tayo doon sa sinasabi ng salita. At isa lang naman. Isa lang naman yung utos na binigay ni Jesus bago sa Eucharist. Go and make disciples. Inaantay ng Lord na tayo ay humakbang. Hindi isang aksidente, nasa school ka, gagamitin ka ng Lord dyan. Maraming mga kabataan ang hindi pa nakakilala kay Lord. Dito sa may Santa Ana, napag-usapan namin ng mga pastor. Ako mismo perse, meron ako nakausap na meron isang kabataan gusto magpakabataan. Ano yung ba na mas marami po ngayon ang ratio na ang kabataan na parang sa kanila yung buhay parang pag nagpakamatay sila tapos na, wala nang problema. Hindi nila naisip na hindi. Pag ikaw nagpakamatay, anong mangyayari sa iyo? Pero marami pong kabataan, akala nila yun ang solusyon para matigil na yung kanilang akala nila paghihirap. Mas mahirap pag nawala ka dito na hindi mo tinanggap si Lord. Hindi mo ginawa yung kanyang kalooban. Marami sa mga sama natin sa trabaho, hindi pa kilala si Lord. Sino kayo magbabahagi doon? Hindi mo pwedeng puntahan ni Don yun. Hindi pwedeng puntahan ko yun. Puntahan ni Chris, yung mga leader dito. Ikaw na nandyan, habang nag-aantay ka kay Lord sa pagbabalik, ikaw ang gagamitin ng Lord na magbabahagi dyan. Sa loob ng tahanan, ikaw lang yung maaaring sabihin natin na talagang mature Christian. Ikaw ang gagamitin ng Lord para ang kanyang salita ay masabi mo sa mga kasama mo sa bahay. Sa komunidad na ginagalawan natin, hindi aksidente na dyan tayo nakatira. O dito tayo sa luna nakatira. Gagamitin tayo ng Lord para ang kanyang mga salita ng kaligtasan ay papasa natin. Tanong lang, anong ginagawa natin habang nag-aantay tayo kay Lord? Okay, maganda yung ginagawa natin. Kumakanta tayo, nagpupuri tayo. Maganda yan, natutuwa si Lord. Pero, tandaan po natin, mas matutuwa si Lord kapag merong isang taong naligtas na tayo ang ginamit. Mas gusto ni Lord yun. Hindi ko sinasabi ng masama yung ginagawa natin dito, kumakanta tayo. Natutuwa si Lord yan. Pero mas natutuwa si Lord. Di ba, minsan nakakarinig na natin sa atin. Isa lang ang merong maligtas, meron ng piyesta sa langit. Eh, how much more kaya? Kung yung estudyante mo sa eskwelahan, na isama mo yung 10 dito. Yung kasama mo sa trabaho, na isama mo, pinakilala mo si Kristo, kahit 2 lang yan, hindi sobrang saya na sa langit. Dito sa compound, meron tayong nayaya, nasama natin dito, nakapakinig yung salita ng Diyos. Ang saya yan. Ang saya niya sa langit. Ang tanong lang, babalik ko po sa inyo yung tanong. Ano yung ginagawa natin habang nag-aantay tayo kay Lord? Sa totoo lang, marami. Base yung sinasabi ng mga theologians, sinasabi nila, maraming na rin dumating si Lord. Totoo naman. Nandiyan po yung mga sign. Kaya lang, ako nakakonsentrate ko kasi ako dun sa bakit ko tatakutin yung sarili ko? Kasi iba parang natatakot, ayaw nang gumalaw, hindi. Dapat, pag narinig mo yun, mas lalo tayo maging active. Mas lalo natin ibahagi yung kanyang salita. Dahil mapapahamak sila. Tayo ang gagamitin ng Lord. Sayang niyong pagkakataon na ibibigay sa atin ng Lord. Diba? Dahil gusto ng Lord na lahat ng tao ay magkaroon ng kaugnayan at mananampalataya sa Kanya. Kahit ito ba yun? Kahit ito ba yun?
Sa pagkakataon ito, isipin natin mabuti. Ano kaya ang pinagkakabalahan mo sa mga panahon ito? Anong iniisip mo sa mga panahon ito? Ano yung plano mo sa panahon ito? Gusto niya, bigyan tayo ng masagana at magandang klase ng buhay. Pero, hindi ibig sabihin na it is a magic word na hihilingin mo lang, parang genie, lalabas. Hindi. Kaya tayo i-bless pagpapalain ng Lord kasi gusto niya na maging channel of blessing tayo sa iba. Paano yun? Pwede nating gamitin yung mga resources na binigay ng Lord para makapag-win tayo ng tao. Pwede gamitin ng Lord yung talento natin sa pagkanta o sa salita para maraming makakilala at tanggapin sila. Ginawa kang supervisor sa isang kumpanya, hindi para lang magkaroon ka ng maraming pera, hindi lang yun. Kaya ginawa ng Lord yun, kagaya kila Joseph, inangat sila, dahil ipinahayag niya ang kabutihan ng Diyos. Maraming mga tao na hanggang ngayon hindi nila alam kung paano ba nila kikilalanin si Lord. Kasi si Lord, dapat Diyos natin siya, at the same time, hari siya ng buhay natin. Ang tanong, hari ba talaga ng buhay natin si Lord? O si Lord ay parang kagaya ng isang genie na kinikis-kis natin yung kamay natin at lalabas na ang lahat ng kahilingan natin. Kapatid, ang ating Panginoon ay isang napakabuting Diyos. Gusto niya ma-enjoy natin yung mga natitirang panahon natin dito sa lupa. At ang isang joy na pwede ibigay ng Lord, iparana sa atin yung kanyang mga bigla. Pero tanong, nag-aantay ba tayo? Talaga, doon sa po pwedeng ibigay ng Diyos sa atin? At habang nag-aantay tayo, anong ginagawa natin? Gusto ng Lord, makita natin ng totoo ang ganda ng buhay. At mangyayari lamang yun kung totally ang ating buhay ay nakasurrender sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Ang iyong mga pangako ay mangyayari. Lord, tulungan niyo po kami na totoong mag-antay kami sa lahat ng mga pangako mo. At habang nag-aantay kami, Panginoon, gawin namin yung nararapat namin gawin. Una-una, lubos kami manalig at sumampalataya sa iyong kalooban. At kung ipaunawa, ipaintindi mo sa amin ang iyong salita, gawin namin yung dapat namin gawin para maraming mga tao ang magpupugay, ibibigay ang buhay sa inyo, at tunay na magkakaroon ng totoong ibig sabihin ng kaligtasan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang gawin po sa amin na huwag kami maging madamo. Lalo-lalo na po, Lord, sa pagtulong sa aming kapwa. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na damo na meron kami blessing na natatanggap sa inyo, lalo namin ipagwagwagan, ipagmalaki, na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa inyong biyaya. Dahil lamang sa inyong dakilang pagmamahal sa amin. Hindi dahil mabait kami, hindi dahil matalino kami, hindi dahil sa palagi kami pumunta sa simbahan o ginagawa namin ibang bagay, kundi dahil lamang ito sa iyong biyaya. Kaya namin nararanasan ang lahat ng mga ito. Kaya Lord, salamat po ng marami. Maraming salamat po, Panginoon, sa ipaparanas mo sa amin miracles upon miracles. At alam ko namin, Panginoon, sa araw-araw na buhay po namin, ay palagi meron kami mararanasan iba. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ma-discern namin ito. At of course, mag-discern lang namin ito, Panginoon, kung kami ay totally nakasurrender ang aming buhay sa inyong mga paanan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon,
ng bawat sa po sa amin na patuloy magantay kami sa iyong mga pangako at gawin namin, Panginoon, yung dapat namin gawin habang nag-aantay mo kami. At hayaan mo, Panginoon, na palagi ka namin papupurihan at pasasalamatan. At sa mga oras ito, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Kapatid, kung meron kang karamdaman sa mga oras ito, gusto ng Lord na mahayag ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kagalingan sa iyong karamdaman. Kaya kung ano man ang karamdaman mo sa mga oras ito, hiningi mo sa Panginoon ng kagalingan. Sabihin mo sa Kanya, o even sa mga kaibigan mo, kakilala mo, may karamdaman, ito yung pagkakataon, sabihin mo sa Panginoon, ilapit mo. Lalo na, itong mga nakakilala sa iyo, alam niya na ikaw ay mayroong kapangyarihan na galing sa Panginoon na kung pwedeng makaranas sila ng kagalingan, gamitin tayo mightily. In Jesus' name. Sige, sabihin mo sa Panginoon, ang kagalingan, hindi madamot ang ating Diyos. Gusto niyang ibigay ang the best. Hindi lang sa atin, maging sa ating mga kakilala, kaibigan, mahal sa buhay. Gusto ng Lord iparanas ang kagalingan. Yes. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, bawat po sa amin. Na matuto rin kami magpatawad at matuto rin kami humingi ng tawad. Lord, gusto po ninyo na palaging maayos yung relationship namin sa lahat ng tao na inilalapit, nakakasalumuhan namin. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Salamat dahil ikaw mag-aayos ng relationship namin sa aming asawa, sa aming magulang, sa aming kapatid, sa aming mga anak, sa lahat ng mga tao na nakakasalumuhan namin. Gamitin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po kami na maging isang mabuting halimbawa. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga pride sa amin. Alisin niyo po, Panginoon, yung kaisipan na mas mataas kami kaysa sa Kanya. No? Palagi namin isipin, lahat kami ay pantay-pantay sa iyong harapan. Ikaw lang, Panginoon, ang po pwede magbigay nito sa amin ng conviction ng bagay na ito. Gaya na rin, Panginoon, tulungan po, Panginoon, ang sa aming kalagitnaan na maaaring walang trabaho, naghahanap ng trabaho. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay ng pagkakataon para kami ay magkaroon po ng provision. At salamat, Panginoon. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang bawat sa po sa amin na gamitin namin ng tama yung mga resources, yung pagpapala na pinagkaloob po sa amin. Kasi naniniwala kami, Panginoon, lahat ng ibinigay mo po sa amin dapat gamitin namin ng tama ayon sa sinasabi po ng iyong salita. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa. Maaaring iba sa aming mga kababayan na doon sa lugar na hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari. Pero Lord, ikaw ay isang Diyos, nakakaalam, at ikaw may kontrol ng lahat ng bagay. Dalangin po namin kung ano man yung mangyayari sa araw na ito. Ikaw lang, Panginoon, ang maitaas. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Lumabas yung katotohanan at tunay na manindigan kami kung ano po yung katotohanan na sinasabi po ng iyong salita. Huwag kami ma-mental blank o mabulag kami sa mga sinasabi ng iba. Tingnan namin kung ito ba'y nababatay sa sinasabi mo ng iyong mga salita. Opo, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, makakaahon lang ang bansang Pilipinas kung totoo na ikaw ang gagawin, Panginoon, ng bawat isa. Kung totoo ikaw ang gagawin ng Diyos ng bawat isa. Tulungan mo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan na magkaroon po sila ng totoong banal na takot sa iyo para makapag-decide, makapag-isip sila ng mga tama ayon sa sinasabi po ng iyong mga salita. Ang aming military, ang mga pulis, bigyan mo sila, Panginoon, ng banal na takot din sa iyo na hindi sila maging partisan, bagkos maisip nila na sila ay nagbigay po ng pangako, ng vow, na sila'y magiging tapat sa Republika, sa watawat ng Pilipinas. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Gaya na rin, Panginoon, yung nagbabanta na bagyo na parating dito sa aming bansa. Lord, palagi meron kang dahilan kung bakit mo pinapahintulutan ang isang bagay. Pero kami, Panginoon, of course, ihingi namin sa iyo, kung maaari lang, huwag nang matuloy sa aming bansa,
Dahil marami na naman tiyak ang masasalanta. Pero okay, ikaw may kontrol ng lahat ng bagay, sinusurrender namin lahat sa iyo, Panginoon. Sa isang linggo namin gawain, Panginoon, sa eskwela, sa trabaho, sa komunidad namin ginagalawan, sa loob ng aming tahanan, tulungan niyo po, Panginoon, bawat sa po sa amin na maging isang mabuting halimbawa. Ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, pangahawakan namin, which ito magdadala sa amin para kami ay maging isang mabuting halimbawa sa lahat ng dako kung saan naman kami dadalhin, Panginoon. Muli, Panginoon, hiningi din namin, Panginoon, na pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil kung mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay tunay na makakaranas ng pagpapala. Lord, salamat. Dahil sa umagang ito, alam po namin, tinatagpo mo na ang lahat ng aming pangangailangan at alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng aming hiniling ay tatanggapin mo at ito ay tutugunin mo ayon sa iyong kalooban. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na mangyayari at magaganap ang lahat ng bagay nito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng naniniwala ay magsabi ng Amen. Bigyan mo natin ang pagkakala sa ating Panginoon. Ay, bibigyan ko may birthday. Late na nailagay. Sige, pag-minsin na may birthday. Sige, kung kumulat po tayo. Kailangan mo ba sumayaw? Brian Tamayo, September 23. Happy birthday. You want the book. You want the book. Happy birthday. Robert Tamayo. Sabay kayo? Si Robert Tamayo. Sabay sila. Si Esther. Sa 24. Ayan. Okay ba? Yung iba po na leader pwedeng maiwan po sa dali, mag-meeting po tayo sa dali. Sandali lang po. Yung mga hindi officer, mag-pray po yun. Sige po. Batiin po natin isa, bigyan po natin yung blessing pagpapala. Ayan, may cell group po pala. Cell group. Teka po, tingnan. So ito po yung nabanggit po namin ganito sa ating mga announcements. So meron po tayong mga cell groups. Ito po yung pagmitingan. Papas po natin dyan. Ayan, una-una po kay Sister Marlene. Pagkitin po yung mga pangalan. Sister Regina, Sister Melody, Sister Linda, o Sister Imelda po. At kay Sister Tine po, yung Olaso Teens, Gamboa Teens, si Destiny. Yun po. At next, Sister Yong, si Dayan, Carmela, Lian, Charmaine, si Paul, Sophia, si Andrea, at si Cathy. Kay Brother Don, si Leniel, si Harold, si Jeffrey, si Chrysler, si Kim, at si Jonathan. And, meron pa po yan. Yung sa inyo. Ayan, okay. Kay Leniel, si Bong, si Drew, si Dave, at si Jeremy. Kapag siya sa kanila pa. Hindi yata nalagay ito eh. Meron pa si Duyan, si Dowell, si Manuel, si Rab, si Gracia, si JJ. Si Jaiden at si JL, pinagsama ko eh. Ito yung kila Atineng at kila TSP. Si Julia at si Bien. Yan, si Lovely. Okay? Kaya tayo rin naman si Jaja, si Syra, si Abby, si Milet, si Rian, si Pia, Sheila, Hilda, Wilma, and Chef. Okay po. So kung wala po yung nabanggit nga niyo kanina, kung di po na tawag yung pangalan niyo po, sa tingin niyo, parang doon dapat kayo, pwede niyo pong i-approach yung mga cell group leader po natin or po sa mga coordinators po na. Ito po. So wala na po bang hindi natawag? Yun pong nasa screen, dagdag lang po yun. Exit doon sa existing na sa akin. Like si Namaki, si Len, kasama pa doon, tsaka si Ursul. Yun. Baka may nalimutan ako. Basta yung existing na, dagdag lang po yun.
So ito po yung mga grupo ng mga cell group na naisip po namin para po ma-involve po yung bawat isa po para po sa ating mga gawain para sabi nga ito yung makatulong sa atin para mag-grow palalo tayo sa ating faith. Napaganda po ng merong grupo. Kaya encourage po namin yung bawat isa na sumama po tayo. Actually, mga leader po yung mag-ano, pwede po yan after service, pwede po yan kung saan po yung pinaka-convenient po kayo. Sabihin niyo po dun sa leader niyo po, ito na po ibang araw kung gusto niyo naman po, napag-uusapan lang po lahat yan. Yun po. Yung sa akin po, sasabihan ko lang po kayo, yung mga panglinggo. Mga panglinggo. Kasi meron pang Webes, may panglinggo. Sisiparin po natin yung panglinggo kasi yung panglinggo po para mas maano po natin, mas maramdaman po natin, no? By the way, huwag po kayong mag-alala kung sakasakaling makakali po kayo ng servo. Dahil meron po siyang ibibigay na pandikoko. May pagkain po yan, may kinakain po yan. Baka kasi marinig kasi yung iba na sabihin, naku, nagmamadali ako. Please, makakatulong po sa bawat isa sa atin ito. Na makakatulong ito para makita natin, ma-realize natin. Yung kahalagahan ng meron kang sinasabihan dahil na pagka meron kang problema, pwede mong i-open yan dun sa cellphone. At ito rin po isang paraan para magkaroon po tayo ng tinatawag natin accountability. Para makita natin, teka, nasa na ba ako ng yugto ng ating faith? Kagaya pinag-aralan po natin ngayon. Gusto po natin na lahat po tayo, pagdating ng ating Panginoon, ay talagang makakasama po tayo. Okay po? Kaya yung mga hindi po natawag, lalo sa kalalakihan, mas malamang magkakasama po tayo. Kaya si Super Mario, malamang magkasama tayo yan. Okay? Sige po. Baka meron pa na. Meron pa po, yan, additional announcement po. Magdiriwang po ng family day po. Actually, bukas po, suspended po yung mga government works sa alauna. Dahil meron po family day po na tinatawag tuwing September po So, 22 ng September. So, naisip po namin, actually napag-usapan na namin ito last week pa, na magkakaroon din po tayo ng family day na gaganapin po next Sunday po. Yun. So, yun po, announce din namin na ito po yung pathways. So, anything na pwede niyo po dalhin, okay lang po yun. So, invited po tayo lahat. Sama po natin ating buong pamilya. Ay po yung magkakaroon ng family day last Sunday after po ng service. Okay. So, yun po. So, wala na po.